I'm getting very angry. This is what's happening here. Dahil paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Hey, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon lang nagalit ng ganyan. Ngayon lang nagalit ng ganito si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kalukuhan dyan sa flood control projects. Biruin mo ha, kung hindi nagsalita ang presidente, hindi niya ibinulgar sa State of the Nation address itong kalukuhan na to sa mga flood control, walang magsusumbong. Or may nagsusumbong man, hindi pinapansin. Dahil inilunsad itong sumbong sa Pangulo.ph, maraming nagsumbong. Hundreds of people, nagsumbong sila na peke, ghost yung mga flood control projects dito. Nabasa mismo ng presidente, pinuntahan niya at na-confirm niya na fake at ghost projects ang mga yan. Yung iba, panahon pa ni Digong, 2021, 2022. Yung iba, ongoing yung implementasyon, napunduhan na panahon ni Digong. Yung administrasyon na ni PBBM, ipinatutupad yan. At completed yung ibang projects, pero hindi nag-i-exist yung projects, mga ghost projects. Absuelto ba ang administrasyon dito ni PBBM? Definitely hindi. Kasama siya dyan. Kasama yung kanyang mga opisyal na mananagot, kasama yung mga congressman, congresswoman, mga senador na sangkot sa budget insertion para pondohan itong mga flood control projects na ito. Bago tayo magtungo dito sa pagpunta niya sa Bulacan, kasi katatapos lang ng privilege speech ni Senator Lacson. Highlight lang. Marami doon sa mga flood control projects sa iba't ibang probinsya, lalo na sa probinsya kasi mahirap masukat yan eh. Mahirap ma-monitor yan eh. Yung mga tao dyan takot kay mayor, yung mga tao dyan takot kay congressman, takot kay governor, hindi magsasalita kasi mamaya ipatumba sila. Yan ang naging opportunity nitong mga buwaka ng ina ng mga kontraktor na kinukulimbat yung pera ng taong bayan. Yung mga probinsya na mahirap ma-monitor. Yung mga ilog, wala naman tao doon sa ilog, di ba? Malay mo ba kung may flood control projects doon? Preventive, di ba? Hindi nag-i-exist. Pero nabayaran ng gobyerno. Paano nabayaran ng gobyerno yan? Definitely may kasabwat dyan, mga inspektor, even yung COA, hindi absuelto dyan. Yung sinasabi dito ni Lacson sa kanyang privilege speech, marami sa mga flood control projects na ito i-insertion. Anong ibig sabihin? Wala sa budget ng presidente. Kasi diba DBM ang nagpe-prepare itong National Expenditure Program o NEP, yung tinatawag nating President's Budget. Yan po yung hinahanda ng DBM. Ipinapasa yan sa presidente at tinatawag na President's Budget, saka pinapasa dyan sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado para i-deliberate nila yan. Marami sa mga flood control projects na yan wala doon sa pinondohan ng DBM o sa President's Budget. Alam mo kung saan galing? Inserted. Isiningit. Diba? Hindi natin maririnig, hindi mapag-uusapan, hindi napagplanuhan yan kasi wala sa President's Budget yan eh. In-insert lang yan. Palusot. Sige, let's assume maganda pa yung intention. Pero dahil hindi na plano ng DBM yan o hindi na aral ng DBM ng maigi yan, walang proper planning dyan, paano mo may implement yung projects ng maayos? Ito mga flood control projects na to. I-inserted lang yan ng House of Representatives at ng Senado. Dalawa yan ha. HOR at Senado, walang absuelto dyan. Even yung HOR mananagot dyan. Sa privilege speech ni Lacson, pinangalanan niya yung ilang mga mambabatas na sangkot dito sa mga flood control projects. Sir, walang lusot, walang absuelto. Dapat silang managot dyan. Biruin mo ha, kung hindi na bulgar ito, kung hindi na lunsad itong sumbong sa Pangulo.com, kung hindi nagsalita si Presidente ng ganitong klaseng statement, very strong statement na mahiya kayo, wala. Kada taon yan ang ating mararanasan. Nanakawin yung pondo dahil kinasanayan na. Previous administrations pa, noon pa yan, kinasanayan na. Namana na ng ilang opisyal. Marami pa rin talagang tiwali sa gobyerno. Sino hindi mapipikon dyan? Ang laki ng pondong ibinigay dyan, billions of pesos. Only to find out, hindi nag-i-exist yung mga programa na yan. Ang masaklap, perwisyo pa. Diba? Kaya galit na galit ang presidente dyan. Kanina nagpunta dyan sa Baliwag. Pakita ko sa inyo.
Pinapanood ninyo na opening statement natin, no? Opening video natin. Ayan. Inspection na mismo dyan sa Baliwag. Itong inspection na ito resulta ng sumbong sa Pangulo.ph. May naglakas ng loob na isumbong yung projects na yan dyan sa lugar na yan. Kaya pinuntahan mismo ng presidente yan. Kasi ang commitment ng presidente dyan, siya mismo yung magbabasa. Kahit isa walang ginawa. Marcos very angry with ghost flood control projects dyan po sa Bulacan. Nagiging sentro ng diskusyon ngayon ng Bulacan. Kasi isa sa flood-prone areas itong Bulacan na to. At billions of pesos ang pondo sana dyan para ma-address yung mga flood control projects na yan. Ang problema, ewan ko kung sino mga taga-Bulacan dyan, anong sabuatan ang ginagawa ninyo dyan para magkapera at hindi nagamit sa mga flood control projects. President Ferdinand Marcos Jr. is not just disappointed, kasi tinanong siya doon sa media interview kung ano siya, disappointed ba siya. Sabi niya, very angry with the non-existent flood control projects in Bulacan, as he slammed such ghost projects as economic sabotage since these were already paid for. Diba? Ang saklap po. Binayaran ng gobyerno, may pinakita na resibo. Binayaran, ganito karami, millions of pesos ka-coffee na doon sa resibo. Tapos, nasaan yung flood control projects? Hindi nag-i-exist, totally ghost project. Doon galit na galit ang presidente, very angry, at tiniyak niya talagang mananagot kayo. Ganyan ang gigil. Mananagot kayo. Bago matapos itong termino kung may mananagot. Less than 3 years. Kailangan mapabilis ang proseso dyan, makulong yung mga dapat makulong. The President expressed his dismay after inspecting a supposed reinforced concrete river wall project dyan po sa Barangay PL, dyan sa Baliwag, Bulacan, ngayong araw po mismo, Miyerkules, which was never constructed at all. Again, which was never constructed at all. Walang ganon, Mars. Walang construction na naganap. No. Wala, as in wala. Binayaran ng gobyerno ng buo ng wala. Yung iba, magagalit ka talaga sa gobyerno. Normal na magalit sa gobyerno. Bakit mo babayaran yun? Walang ginawa. Sa gobyerno ka, Coffee, kung may projects yan, hindi naman binabayaran ng buo yan. Halimbawa, 100 million yung budget mo, di ba? Hindi mo kailangan bayaran ng buo yan. Staggered yan, no? O, sige, first 30%. Yung another 20% after 50% ang completion. Another 20%, 75% ang completion. Depende doon sa kontrata. At yung last 20% or 30%, pag na-inspection na yan at na-comply nila lahat ng requirements, mga specifications, di ba? Sa madaling sabi, nagkaroon ng sabuatan ang gobyerno, kung sino man yan, opisyal na yan, at ang kontraktor, kasi i-inspect mo yan bago mo bayaran para masabi mo na yan 100% completed na yan, yan dumaan na yan, nasuri na yan, even yung COA, kung sino man po yung na-assign dyan na inspectionin yan, bakit yun na palusot yan? At ang masaklap pa, ito ang matindi ha, yung ilang projects dito, yung ilang flood control projects dito, hindi sinama ng DPWH sa kanilang mga listahan na ipinasa kay PBBM after the SONA. Si DPWH, malaki talaga ang pananagutan nito Kaya mananagot talaga itong DPWH Hindi even yung mga grupo ng mga engineers, mga district engineers. Kaya pala mapepera yung ilang engineers hindi naman lahat pero tiba-tiba talaga kayo dito. Records of the Department of Public Works and Highways showed that 55.73 million project was 100% complete as of June and was fully paid to a yet to be identified contractor. Nasa datos ng DPWH. Yung iba wala talaga, hindi nila pinasa sa presidente para hindi mas scrutinize. Hindi kayo lulusot. Talagang all-out war na ito para sa mga kurakot ng bayan. More than disappointed, I am getting very angry. This is what is happening here. Biruin mo talaga wala talaga. 220 meters, 55 million pesos completed ang record sa Public Works, kahit isa walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Yan po ang sinasabi ni PBBM. Lamenting that the floods got worse in the community. Diba? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan na magalit sa gobyerno. Again, wala naman perfectong gobyerno, pero hindi mo masisisi sila na bakit ganyan. Tao ang nagpondo dyan sa pamamagitan ng buwis. Tapos, yun lang makikita mo. Palpak na flood control projects. He went on, sinasabi ng presidente, wala kaming makita na kahit isang hollow block
isang ano ng semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project, walang ginawa na trabaho dito. He said a lot of the community's problems with the floods, irrigation, and freshwater supply would have been addressed if such flood mitigation projects were properly executed and implemented. Correct. Ibang mga pananim, masisira kasi konting ulan, babahain yung mga pananim. Di ba? Yung communities, mahirap mag-imbak ng gamit eh. Kung every year babahain ka. Naranasan ko yan sa Marikina, every year binabaha kami. Paano ka makakapag-ipon ng gamit? Bibili ka ng washing machine, bibili ka ng ref. So, pag binaha kayo, hindi mo maakyat dahil wala ka namang second floor, masisira. Hindi ka makakapag-imbak. Kasi supposedly, yung pondo para maiwasan yung mga gadyang scenario, ninanakaw nitong mga politiko kasabwat ang mga kontraktor. Sino hindi magagalit niyan? Kahit sino ba naman eh. Okay, nabash ang gobyerno, okay lang yan. Importante matigil na yung kalakaran na yan. Mabash itong administrasyon ng PBBM dahil ang ilan sa mga projects na to nangyari during his administration, hindi tayo nagmamalinis dyan, okay lang yan. Kasi yung resulta niyan maganda. Tuldukan yung mga maling practices, tuldukan itong mga maanumalyang projects. At least matitigil. Kasi previous administrations walang nangyari dyan. Hinayaan lang ng ganyan yan. Sinasabi pa ng Presidente, and I quote the President, pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. No, I am not disappointed, I am angry. He slammed the false report made of the project's supposed completion was a very big violation. Mga sandabukal talaga, damuho talaga itong kung sino mga opisyal ng DPWH yan eh. Kung sino mga taga-COA yan o kung sino mga taga-gobyerno na nag-report na 100% complete na yan tapos hindi pala nag-exist, di ba? Ang dami to eh. Marami sila dito, nagsabuatan sila dito eh. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila ng economic sabotage because economic sabotage is very clearly there. Mas matindi ito, economic sabotage. Marcos went on, ngayon, babalikan na natin ngayon ito. Saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control projects. Masaklap, pupondohan ulit ng gobyerno. Kasi hindi man pwedeng hindi, di ba? Kailangan pa rin pondohan ng gobyerno yan. Kasi kawawa yung mga communities dyan. Yun na lang, doble gasa sa gobyerno. Pera lang naman ng taong bayan yan. And for sure, yung itong gagawa, pangalawang gagawa, malinis na. Hindi na kukurakutin ng kung sino man. Di ba? Ito yung masakit sa damdamin. Ito yung masakit sa senaryo ng gobyerno. Kaya napag-iiwanan tayo sa iba't ibang bansa napakaraming kurakot eh. Kung hindi ito kukurakutin yan, taong bayan makikinabang dyan. Gaganda yung ating mga communities. Ito flood control eh. Tama yung mga nababasa nating analysis, hindi pwedeng lagi natin ika-capitalize yung pagiging resilient natin eh. Kasi resilient kami pag bumabangon kami. Hindi laging ganun. Kailangan natin i-address yung problema. Bakit lagi tayong binabaha? Ang problema, ang gobyerno, ang nagiging sangkot din sa problema. Ibig na address yung problema. Again, hindi natin sinasabi na walang kasalanan ang gobyerno ni PBBM dahil yung ibang projects yan under his leadership, under his term. Yung iba panahon ni Digong, iba panahon ni Pinoy, kahit na anong administrasyon. Ang maganda lang dito, during this administration, mawawakasan itong maling practice nito ng korupsyon dyan sa flood control. And we will not stop, sabi ng Presidente. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan ng mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Blacklist agad yung iba, linacklist agad. Ang opisyal na gobyerno, kasuhan agad yan, di ba? Kailangan mapanagot ito. Kailangan masampulan agad kasi sona ng Presidente July, August, 1 month nakakofi, lumilipas. Kailangan natin makarinig ng tinanggal, kinasuhan, para talagang umusad na ito. And I think seryoso, definitely seryoso itong gobyerno na to. Ang maganda rito, sinusundan si PBBM sa kanyang statement na imbestigahan natin ito at papanagutin. Even yung Senado, di ba? Tuloy-tuloy yung investigasyon ng Senado dyan. Yung Senate Blue Ribbon Committee, yung committee ni Marcoleta, si Lacson nag-privilege speech na siya. Yung ilang mga senador nag-agree. At least sumusunod. Even yung BIR, titingnan itong mga
contractor na ito kung compliant ba sila doon sa mga tax liabilities nila, kasi billions of pesos ang napapasok nilang kontrata. Are they paying enough taxes? Yun na po ang sisilipin ng BIR. So lahat ay kumikilos na, sabay-sabay na kumikilos para i-identify sino ang nagkamali, sino ang may kasalanan at sino ang managot. Kailangan may managot, di ba? Siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please, like and follow mga nasa Facebook, mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe po kayo. Ngayong araw po, Miyerkules, salamat PBBM Podcast tayo, ha? Miyerkules po yan, alas 6 po hanggang alas 7:30. Salamat PBBM Podcast. Mamaya-maya na po yan, ha? Tutok po kayo, kasama po si Palerista TV at si I Am Dizon. Mamaya po yan ng alas 6. Salamat PBBM Podcast. See you, ka-coffee. Bye-bye.